14 anyos pa lamang siya noon na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang nanay nila at ang mga magulang nito. Lagi kasing nakikita at pinag-iinitan ng mga ito ang kanilang ama. Sa simula't simula pa lang kasi ay hindi na talaga boto ang mga ito sa kanilang ama na mapangasawa ang kanilang ina. Kung kaya, lagi nila itong hinahanapan ng butas at pagkakamali. At kasabay din ito ay lagi rin ng mga itong sinusumbatan ang kanilang ina at pilit binabalikan ang mga nakaraan. Kaya nang hindi na nakayanan pa ng kanilang ina ang ginagawa ng kanyang mga magulang, ay sumagot na rin ito at nangatwiran. Hanggang sa nauwi ang lahat sa hindi magandang usapan at nagresulta iyon ng hindi mabuti para sa kanilang mag-anak. Pinalaya sila ng mga ito sa lupang tinitirikan ang kanilang bahay. Kung kaya, napilitan silang umalis nang wala sa oras. Hindi na nila nagawang pakinabangan pa lahat ng kanilang mga itinanim dahil sa nangyari. Noong mga panahon iyon pa naman ay 5 na silang magkakapatid na ang pinakabunso ay mag-iisang taong gulang pa lamang. Masamang masama ang loob ng kanilang ina sa kanyang mga magulang noon. Pero malakas ang loob nito na makakaraos din sila. Sinubukan ng kanilang ina na lumapit sa iba nilang mga kamag-anak. Nakiusap siya sa kanyang mga tiyuhin at tiyahin, pero ni isa sa kanila ay walang tumulong. Humingi rin siya ng tulong sa kanyang mga kaibigan, pero wala ring nagmagandang loob sa kanila. Kung kaya napilitan silang mamundok at nagtayo ng bahay sa lupang pagmamay-ari ng gobyerno. Nanirahan sila sa kabundukan at umasang makapagsimula ng bagong buhay. Mas pinili nila ang malayo sa karamihan ng mga tao dahil na rin sa kanilang naranasan. Para silang mga pasang sisiw ng mga panahong iyon. Pakiramdam nila ay aping-api sila. At dahil sa panganay na anak si Marie, siya ang katukatulong ng kanyang mga magulang. Naaasahan na siya sa halos lahat ng bagay, papasabahay man o mga gawain sa bukid. Ang sumunod sa kanya na si Paeng ay naaasahan na rin naman kahit paano. At ito nakakatulong niya minsan sa kanyang mga gawain. Naitayo ang bahay nila na tanging silang 4 lang ang nagtulong-tulong na gumawa. At dala ang kanilang mga bini ay inumpisa na nila magtanim. May dala rin sila noong pares ng mga alagang hayop tulad ng manok, baboy at kambing. Kaya kahit alam nilang mahihirapan sila, ay positibo pa rin ang kanilang pananaw sa buhay. Pero wala silang kamalay-malay na mayroon palang sisira sa lahat nilang mga pangarap. Isang panganib at banta sa kanilang buhay na hindi nila nakita. At nag-umpisa ito nang minsang nasa taniman nila ang kanilang mga magulang at naiwan sila magkakapatid sa bahay. Naglalaro noon ang 2 niyang kapatid sa loob habang yung sumunod naman sa kanya ay nag-iigib ng tubig. At inaalagaan naman ni Marie ang bunso nilang kapatid noong mga oras na iyon. Magtatakip silim na noon. Nakahiga ang kanyang kapatid sa inilatag niyang kumot sa may damuhan at kasalukuyan niya itong nilalaro noon. Paulit-ulit niyang tinatakpan ng palad ang kanyang buong muka at pagkatapos ay ginugulat ang bunso nila. Tuwang-tuwa naman ito at panay ang paghalakak. Nang muli niyang takpan ang mga mata
at muka para muli niyang marinig ang masaya nitong tawa, ay nagulat na lamang si Marie nang makitang wala na doon ang kanilang bunso. Nakangtaka siya pagkat sa isang iglap ay bigla iyon naglaho sa inihigaan. Mabilis niyang iginala ang paningin, ngunit wala naman siyang nakitang tao. Kaagad siyang tumayo at lumakad ng pasulong para tingnan mabuti. Pero wala talaga siyang nakita. Habang tumatagal ay lalo namang bumibilis ang pagkalabog ng kanyang dibdib. Dahil siguradong mapapagalitan siya ng kanilang mga magulang. At katakot-takot na sisi ang aabuti niya. Idagdag pa na mahal niya ang kanyang mga kapatid. Kung kaya, alalang-alala siya kung saan na ito napunta. Hinanap niya ito sa loob ng kanilang bahay at maging sa palibot nito. Pero hindi niya ito nakita. Sinabi na rin niya sa iba niyang kapatid ang nangyari at nagpatulong din siya sa mga ito na hanapin. Pero wala talaga. Makaraan ang halos isang oras ay nagsimula ng kumalat ang dilim. Maya-maya pa ay nanginig siya sa takot nang marinig na ang boses ng kanilang mga magulang. Pagpasok ng mga ito sa kanilang bahay ay naabutan silang tahimik na lahat. Kung kaya, nagtaka ang mag-asawa. Agad nilang tinanong ang mga anak kung ano ang nangyari at bakit napakatahimik nila. Tinanong din nila sila kung ano ba ang problema, pagkat nanibago talaga sila sa kanilang mga anak. Dahil tuwing dumarating sila ay agad na sumasalubong ang mga ito at nagmamano. At nang hanapin ng nanay nila ang bunso nilang kapatid, ay dito na tumulo ang luha ni Marie. Nagsimula na silang mag-iyakan at isinumbong na nawawala ang kanilang bunso. Para namang pinagsakluban ng langit at lupa ang haligi at ilaw ng kanilang tahanan. Hindi sila makapaniwala sa kanilang narinig. Magkakasunod na tanong ang ipinukol nila sa magkakapatid. At sa pautal-utal na tinig ay ipinaliwanag at ikinuwento naman ni Marie kung ano ang nangyari. Mabilis na kinuha ng kanilang ama ang sibat at itak nito at bigla ring sumunod ang kanilang ina. Maghahating gabi na ay hindi pa rin dumarating ang kanilang mga magulang. Tulog na ang ibang mga kapatid ni Marie at tanging siya na lamang ang gising. Paulit-ulit niyang binabalikan ang nangyari, pero hindi niya talaga maunawaan kung paano yun naganap. Paulit-ulit ding sumisiksik sa kanyang isipan na walang ibang dapat nasisihin kundi siya. Kaya walang tigil siya sa kanyang kakaiyak. Kung kaya, hindi rin siya dalawin ng antok dahil sa kakaisip. Mabilis na lumipas ang mga oras. Madaling araw na nang dumating ang kanilang mga magulang. At napahagulgol si Marie dahil hindi niya nakita na kasama ng mga ito ang kanilang kapatid. Nawala na ng pag-asa si Marie. At kapwa tahimik ang kanyang mga magulang na naupo lamang sila at parehong hindi kumikibo. Baka sa kanilang mga muka ang matinding kalungkutan. Ramdam na ramdam ni Marie ang sakit na dinaranas nila, bunga ng pagkawala ng kanilang bunsong kapatid. Mula noon ay napansin na ni Marie na pareho ng malayo ang loob ng kanilang mga magulang sa kanya. May mga pagkakataon pa nga na halos alilain na siya ng kanyang ina.
na wala itong tigil sa kakautos sa kanya, na para bang sinasadya nito, at pasigaw pa kung siya ay utusan. Mula nang mangyari iyon ay lagi nang mainit ang dugo ng kanyang ina sa kanya. Lagi rin itong aburito at mainitin ang ulo, at ganon din ang kanyang ama. Minsan, nang magbenta ang kanilang mga magulang sa bayan ng mga pananim nilang gulay at prutas, ay marami silang biniling tinapay at mga pasalubong. Kaya pagdating nila ay nag-uuna na sinalubong ng kanyang mga kapatid ang kanilang mga magulang. Kanya-kanya na silang kuha ng gusto nilang pasalubong. Binilhan din ng mga kapatid niya ng bagong damit na pambahay at tsinelas. Pero wala man lang binili para kay Marie. At hindi man lang siya tinawag ng mga ito para sumama sa kanila. Hinayaan lang siya ng mga ito na ituloy yung kanyang ginagawa. Yung damit ni Marie noon, kahit laban, ay mukha pa ring marumi dahil sa luma na at puno pa ng napakaraming dagta. At may mga punit na at tastas. Pero hindi naman manhid si Marie para hindi niya iyon maramdaman. Madalas nga ay iniluluha na lamang niya ito sa kanyang pagtulog sa gabi. Pakiramdam talaga ni Marie noong mga panahong iyon ay hindi na siya kabilang sa kanilang pamilya. Hindi na anak ang pagtuturing sa kanya ng mga magulang. Kahit nga yung ibang mga kapatid niya ay malayo na rin ang loob sa kanya, maliban kay Paeng. Dahil nakikita ng iba niyang mga kapatid yung ginagawa sa kanya ng kanilang mga magulang. Pero tinanggap lang lahat iyon ni Marie. Naisip niyang iyon ang kabayaran sa kanyang kasalanan dahil siya ang dahilan kung bakit nawala ang kanilang kapatid. Dahil iyon sa kanyang kapabayaan. Pagkat wala siyang kwentang ate, wala siyang kwentang kapatid, at hindi talaga maaasahan. Ito ang paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang sarili. Hanggang sa nawalan na siya ng respeto at tiwala, tinanggap na lang niya na maging ganun na lamang siya, isang alila at tau-tauan sa pamamahay nila. Isang araw, habang naghuhugas si Marie ng kanilang pinagkainan, ay pinakisuyuan niya ng isa nilang kapatid. Napunasang muli yung mesa pagkat napansin niyang mayroon pa yung mga mumo. Pero sa halip na sundin siya nito, ay papiloso po siya nitong sinagot. Muling inulit ni Marie ang kanyang pakiusap sa kapatid. Pero bigla itong nagalit at nagtaas ng boses. Sinabi din ito na dahil sa kapabayaan niya kung kaya nakuha namang kukulam na nakatira sa kagubatan ng kanilang kapatid at ginamit itong pampabata ng mangkukulam. Nagmamalaki pa nitong sinabi na alam niya kung ano ang totoo at hindi siya naniniwala na mabangis na hayop lang ang kumuha sa bunso nilang kapatid. At biglang natigilan si Marie dahil sa mga sinabi sa kanya ng kanilang pangatlo. Naapektuhan talaga siya pagkat madalas din niyang mapanaginipan ang kanilang bunso mula nang ito ay mawala. At sa panaginip niya ay kitang-kita ni Marie kung paano ito kinuha at itinakas nung matandang mangkukulam. At nang marating na nito yung munti niyang tahanan, ay dito na nito isinagawa yung ritual. Ipinatong ng mangkukulam yung kanilang kapatid sa mesa at tinubaran ng damit. Pagkatapos ay biglang kumintab ang isang napakatulis at napakatalim na kutsilyo. Matapos iyon, ang sunod ng tagpo na nakikita niya
ay dinidikdik na nung nakahubad na mangkukulam sa malaki niyang almires ang di niya matukoy na parte ng katawan ng kanyang bunsong kapatid. Pagkatapos noon, ay itinaas na nito yung dalawa niyang kamay na kapwa may pahid ng dugo at umusal ito ng orasyon. At habang umuusal, ay kanya nang ipinahid sa ubad na katawan yung kanyang dinikdik. Pero nagtaka din si Marie kung paano nagkaroon ng ganong isipan ang pangatlo nilang kapatid. Kaya naisip din niya na baka nananaginip din ito tungkol sa kanilang bunso. At nang marinig ng kanilang ina yung malakas na boses ng kanyang kapatid at yung pagpapalitan nila, ay bigla na itong lumapit sa kanila. Pero sa halip na mamagitan, ay kinampihan ang kanyang kapatid at siya pang pinagsabihan. Kaya hindi na lang umimik si Marie at kanya na lang iyong iniluha. Isang buwan ang mabilis na lumipas nang biglang may dumating na isang napakalakas na bagyo at nadaanan ang kanilang probinsya. Sa tindi ng lakas nito ay marami talaga ang naapektuhan. Maraming pananim din ang mga nasira at hindi nakaligtas ang mga pananim ng pamilya nila Marie. Naubos ring lahat yung dumarami na sana nilang mga alagang hayop pagkat natangay ang mga ito sa pagguho ng lupa. Buti na nga lang at hindi nadamay ang mismo nilang bahay. Dahil doon, sa unang pagkakataon, ay nakaranas silang magikahos. Naranasan nilang sumala sa pagkain. Isang gabi ay narinig ni Marie ang kanilang mga magulang na nag-uusap. At ikinagulat talaga niya ang mga narinig pagkat dadalhin daw siya ng kanyang ama sa bayan para pagtrabahuin bilang isang kasambahay. At kukuha na raw ito ng pangunang bayad para may magamit sila sa pagsisimulang muli. At nagkasundo sila mag-asawa. Pero hindi lang pala si Marie ang kasalukuyang gising noong mga oras na iyon, kundi maging si Paeng. At ng mga madaling araw ay nagpa siya itong umalis ng kanilang bahay para pumunta sa kanilang lolo at lola para humingi ng tulong nang upang sa ganon ay hindi na pagtrabahuin si Marie at mamasukan sa iba. Pagkat ayaw talaga ni Paeng na mawalay sa kanila ang ate niya. Makaraan ng ilang minuto matapos na makaalis ni Paeng ay bigla ring nagising si Marie at nagtaka siya nang mapansin niyang wala si Paeng sa inihigaan nito. Kaya kaagad niya itong hinanap. Dala ang isang pang-ilaw ay lumabas din siya ng bahay at nakita niya ang mga bagong bakas ng dinaanan nito. Sinundan iyon ni Marie at habang ginagawa niya iyon ay tinatawag niya ang pangalan ni Paeng at pinapabalik niya ito. Hanggang sa bigla na lang nawala ang mga bakas pagkat putol na rin ang daan at madamo na ang lahat ng kasunod. Kung kaya, napatigil siya sa paglalakad. Nag-isip siya kung saan direksyon kaya dumaan ang kanyang kapatid na si Paeng. Inisip din niya kung saan kaya ito pupunta. Hanggang sa biglang sumagi sa kanyang isipan ang kanilang lolo at lola. At nakita din niya yung dinaanan nito sa bakod na alambre. Kung kaya, iyon ang kanyang sinundan. Pagkat sigurado siya na doon dumaan ang kanyang kapatid. Ngunit nang sumuot na siya doon, pagtayo niya ay biglang naputol ang dalawang kahoy kung saan nakakabit yung nasabing alambre. At naputol din yung alambre sa parteng kinakalawang.
Kaya hinila niya iyon at ipinulupot sa isang puno na sinadya niyang itinaas para hindi na siya mahirapan sa sunod na pagdaan niya kapag bumalik na siya. Tutal, ay wala naman na siyang aalalahaning hayop na maaaring makalpas pagkat naubos na ang lahat ng alaga nila dahil sa bagyo. Pero matapos iyon, nangahakbang na sana siya, ay bigla niyang narinig ang malakas na pagsigaw ni Paeng. Kung kaya, dali-dali niyang sinundan yung boses nito. At habang tumatagal, ay tila humihina iyon. Kung kaya, tumakbo na si Marie. Dahil nag-alala siya na baka hindi na niya ito maabutan. At laking gulat niya nang kanyang makita ang isang tao na nakasuot ng mahabang damit na kulay itim at bitbit nito sa kanyang tagiliran ang kapatid niyang si Paeng, na para bang ang gaan-gaan lamang nito para sa kanya. Dahan-dahan itong umarap kay Marie at nagtaka siya sa kanyang nakita pagkat hindi niya iyon inaasahan dahil ang ganda ng babae at mas bata pa ito sa kanilang ina. Pero nang mapadako ang kanyang tingin sa mga braso at kamay nito, ay napansin niya ang kulubot. At nang ibalik niya ang pagkakatitig sa mukha nito, ay biglang nagbago ang kulay ng buhok. Mula sa pagiging itim na itim, ay unti-unti na iyong namuti at nahayag na ng tuluyan ang tunay nitong anyo. Isa na pala itong matandang babae. At biglang kumislap ang namumula nitong mga mata. At agad na sinamantala ang pagkakataon na yon upang sugurin si Marie. Iwinasiwas kaagad nito ang isang kamay at binalak na sugatan si Marie gamit ang matatalas nitong mga kuko. Mabilis namang nakaiwas si Marie at tumakbo. Inahabol siya nito na nakapagtataka dahil sa kabila ng pagiging matanda nito ay malakas pa at hindi rin papahuli sa pagtakbo. Pagkat halos 3 dipa lamang ang kanilang agwat, tinahak ni Marie ang daan pabalik sa kanila. Na habang tumatakbo ay humingi siya ng saklolo at tinatawag ang kanilang mga magulang. Nang malapit na siya sa alambre, ay bagya siyang yumuko upang hindi siya sumabit. At bigla na lang narinig niya ang impit na tunog na para bang may nabilaukan. Hindi niya inaasahan ang mga sumunod na nangyari. Pagkat nang lumingon siya, ay nakita niya si Paeng na nakahiga na sa lupa. Habang yung mangkukulam naman ay hawak-hawak ang kanyang leeg at pinipigilan ang pagsirit ng dugo. Bigla itong nanghina at nagpalipat-lipat na sumasandal sa mga puno. Hanggang sa bigla na lang itong natumba na wala nang buhay nang ito ay bumagsak sa lupa. Agad na pinuntahan ni Marie ang kapatid niyang si Paeng at kanya itong sinuri. Nakita niya na may malaki itong sugat sa braso, bunga ng pagkakakagat ng mangkukulam. Kwento ni Paeng, inakit siya ng mangkukulam na nagbalat kayo ito na isang magandang dalaga at hindi raw ito nakapagpigil na tila ba takam na takam. Kung kaya, kaagad daw siyang tinikman at kinagat nang magyakap na sila. Sinabi rin ni Paeng na buong pagmamalaki pa raw na nagkwento sa kanya yung mangkukulam, na ito rin ang kumuha sa kanilang bunsong kapatid. Kinain niya ito habang yung ibang bahagi ng katawan ay ginamit sa kanyang orasyon para muling bumata. Pero kailangan pa raw nito ng 3 para manatili ng matagal ang kanyang kabataan. Sa kabila ng nangyari ay hindi pa rin nagbago
ang trato kay Marie ng kanyang mga magulang. Kaya makaraan lamang ang 1 linggo ay siya nang kusang umalis sa kanila at nangamuhan. Buwan-buwan siya nagpapadala sa kanila hanggang sa makapagtapos ang kanyang mga kapatid sa pag-aaral. Kaya may edad na siya nang makapag-asawa. Akala nga raw niya ay tatanda na siyang dalaga. Ngayon ay payapa siyang namumuhay sa piling ng kanyang sariling pamilya. Isa itong pangyayari na gumimbal umano sa kanilang barangay. Isang pangyayari na mahirap paniwalaan, pero nagpapatunay na ang mundo natin ay nababalo talaga ng hiwaga at kababalagan. At ito ay nag-umpisa nang minsang magpunta siya sa bahay ng kanyang kaibigan. Pinunta niya ang kaibigan upang yayain sana ito na samahan siya sa dadaluhan niyang handaan. Pagdating niya sa bahay nito, ilang minuto na siya nakatayo doon sa harapan ng bahay at tumatawag, ay hindi man lang ito sumasagot. Naisip niya na baka napasarap lang ito ng tulog. Kaya nagpasya siya na pasukin na ito. Pero nagulat siya nang makita ang kanyang kaibigan na nakabitin at wala ng buhay. Nagbigti ito at hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita nung mga oras na yon. Dahil tulad niya, masayahin din ang kanyang kaibigan. At wala din naman itong nababanggit na anumang problema. Sa takot at pagkataranta ay iniwan niya ang kaibigan. Lumabas siya ng bahay at nagtatakbo. Humingi siya ng tulong sa kanilang mga kakilala at iba pang kaibigan. Gulat na gulat lahat ng mga nakausap niya dahil kahit sila ay hindi makapaniwala sa nangyari. Pagbalik nila sa bahay ay pinagtulungan nila itong maibaba. Malambot pa at mainit ang katawan nito, pero wala na talagang hininga. Naging palaisipan sa kanila kung bakit ginawa iyon ng kanilang kaibigan. Sa unang gabi ng lamay ay kinausap sila ng mga magulang nito, pati na ang kasintahan ng kanilang anak. Pero kahit ito ay hindi rin makapaniwala dahil wala naman itong nababanggit kahit sa kanya. Masayang masaya pang araw ito nung huling magkasama sila. Dagdag pa ng kasintahan nito, marami umuna itong plano para sa kanilang dalawa. Kaya hindi rin niya alam kung ano ang tunay na dahilan kung bakit yun nagawa ng kanyang nobyo. Kaya nagkaroon ng mga haka-haka ang ibang tao sa lugar nila na baka mayroong nasa likod ng pagkamatay na iyon ng kanilang kaibigan. Pero kinabukasan ay lumabas ang inisyal na investigasyon at sinabing wala namang palatandaan na mayroong ang pumatay sa kanilang kaibigan. Nang ikatlong gabi ng lamay, bago pa pumatak yung ating gabi, habang naroon sila Kaloy kasama ng kanyang mga kaibigan at naglalaro ng baraha, ay bigla na lang nagkahula ng mga aso na hindi nagtagal ay nauwing lahat sa mga pagkalulong. Paglalarawan pa ni Kaloy, napakatahimik umano nung gabing iyon, maliban sa nakakakilabot na tunog na nililika ng mga aso. Kaya itinigil nila pansamantala yung kanilang ginagawa at pinakiramdaman yung paligid. Nagkakatinginan pa nga silang magkakaibigan habang ginagawa iyon, pagkat napaka-weirdo talaga ang pakiramdam nung mga oras na yon. Hanggang sa unti-unti na ring nanahimik yung mga aso. Biglang tumayo si Kaloy mula sa kanyang kinaupuan at lumapit sa ataol ng kanilang kaibigan.
May gusto sana siyang sabihin dito, kahit hindi siya sigurado kung maririnig pa ba siya nito. Gusto rin niyang tanungin yung kaibigan tungkol sa kung ano talaga ang nangyari dito. Pero bigla siyang natulala at hindi na nakagalaw sa tabi ng kabaong dahil sa matinding takot na kanyang naramdaman. Pagkat nakita niya ang kaibigan na nakadilat na ang mga mata nito at bakit tila nakangiti. Nang mapansin si Kaloy ng iba nilang mga kaibigan, ay isa-isa na rin nagtayuan ang mga ito at siya'y nilapitan. Gulat na gulat ang mga ito sa kanilang nasaksihan nang ilaabot silang lahat dahil doon. Ang iba sa kanila ay kaagad nabawi ang pagkakatingin doon sa may ataol at mabilis na bumalik sa kanilang pwesto. Pero hindi pa doon nagtapos ang mga kababalagang nangyari dahil kinabukasan ay isa pa nilang kaibigan ang napabalitang nagpakamatay at nakumpirma ito mismo ni Kaloy nang kanila rin itong puntahan sa kanilang bahay. Kaya nung ika-4 na araw mula nang mamatay ang una nilang kaibigan ay 2 na ang pinaglalamayan doon sa kanilang lugar. Kaya kanilang hinahati ang oras. Pagkatapos nila makipaglamay sa isa, ay doon naman sila sa kabila. Pero ang iba nilang kaibigan, lalong-lalo na yung mga babae, ay hindi na pinayagan pa ang kanilang mga magulang na sumama sa kanila. Dahil lubha na rin nag-aalala ang mga ito dahil na rin sa mga nangyayari. Noong unang gabi ng lamay ng kanilang pangalawang kaibigan na namatay, ay madaling araw nang nakauwi sila Kaloy. Ihatid pa nga sana siya hanggang sa bahay ng kaibigan nila na si Andrew. Pero tumanggi na siya at sinabihan niya ito na dumiretso na. Nang nasa kwarto na niya si Kaloy, ay bigla siyang nagulat nang makakita siya ng lubid na nakapatong sa may higaan niya. Nagtaka siya kung bakit mayroon noon doon at kung saan yun galing. Biglang kinabahan si Kaloy ng todo. Maya-maya pa ay nararamdaman na niyang nahihirapan na siyang huminga. Hanggang sa napahawak na siya sa kanyang leeg pagkat nawawala na siya ng hangin. At nanlaki ang mga mata niya nang makapa ang lubid na nasa kanya ng leeg. At nang mapatingin siya sa ibaba, ay nakita niyang nakaangat na ang kanyang mga paa sa sahig. Hinawakan niya ng 2 kamayong lubid at sinubukan niya itong pigilan para hindi siya tuluyang masakal noon. Hanggang sa may naramdaman siyang may humawak sa kanyang mga binti at tita. Naramdaman niyang inalalayan siya nito. Kaya mabilis siyang napatingin. Nakita niyang kanyang kuya at sumisigaw ito habang tinutulungan siya. Maya-maya ay pumasok na rin ang kanyang mga magulang na nagmamadali. Tinulungan siya ng mga ito na maalis mula dun sa lubid at maibaba. Inihiga siya nila sa kanyang higaan. Ayon kay Kaloy, ang buong akala niya ay isa lamang iyong bangungot. Pero totoo na palang nangyayari. Kwento ng kuya niya, siya mismo ang nakita nitong umakyat sa bangko at nagsuot ng lubid sa leeg. At siya rin malamang ang nagtali ng lubid sa itaas dahil wala namang ibang taong naroon sa kwarto niya. Dahil sa nangyari at takot ng kanyang mga magulang, ay nagdesisyon ng mga ito na pauwiin na lang muna si Kaloy sa probinsya ng nanay niya. Habang yung ibang mga kaibigan nila ay pinatingnan naman sa manggagamot. At doon nila nalaman na may sinalihan yung kaibigan nila na isang samahan. At kasama itong nadaya ng mga nagpasali sa kanila dahil sa mga matatamis na pangako. Pero sa halip ay sumpa pa lang ibinigay sa kanya para sa ikalalakas ng kanilang samahan. Buti na nga lang at naagapan yung nangyari kay Kaloy. Dahil kung hindi,
ayon na rin sa manggagamot na tumingin sa iba nilang kaibigan, ay maaari pa magtuloy-tuloy yung sumpa na sa tuwing ikatlong araw nung huling namatay ay may isa na namang magbibigti. Sabi ni nanay, matagal din po itong naging laman ng usap-usapan doon sa kanilang bayan noon. Ito po ay karanasan ng pinsan ng nanay ko na si Uncle Pilong. Ayon sa paglalarawan ni nanay, si Uncle Pilong ay mabait at maalalahanin. Masipag din po ito at tumutulong talaga sa kanilang mag-anak. Kaya kahit mahirap ang buhay nila noon, ay hindi sila sumasala sa pagkain dahil na rin sa pagtsatsaga ni Uncle Pilong. Nang maganap ang trahedyang ito, 20 anyos na sila. Katutubo kasi ni nanay ang pinsan niya. Bukod sa mga gawain sa bukid, ang isa pang pinagkakaabala ni Uncle Pilong noon ay ang pag-uuling at paggawa ng suka mula sa nyog. Isang araw, nagulat na lang sila nanay nang mabalitaan nilang napatay umano si Uncle Pilong. Talagang hindi sila makapaniwala dahil napakabait nitong tao at mahusay ding makisama. Kaya kahit abala silang nagtatrabaho nun sa bukid, ay iniwan talaga nila ang kanilang ginagawa at sumadsad sa bahay nila Uncle Pilong. At doon nga ay napatunayan nilang patay na nga ito. Nakita nila ang kalunos-lunos na sinapit nito. Noong mga panahong iyon ay hindi pa uso sa kanilang lugar ang imbalsamo, lalo na at malayo ang sa kanila. Nasa bulubunduking kasi silang bahagi ng kanilang probinsya. Kung kaya, kapag may namatay ay isang gabi lang ang lamay at kinabukasan ay inililibing na rin kagad. Kwento ni nanay, naabutan pa raw nilang bangkay ni Uncle Pilong bago pa ito mailagay sa ginawa nilang ataol. Wasak ang katawan nito ng dami ng mga malalalim na sugat. At sabi pa ng mga kamag-anak nila at ibang mga taong naroon, may mga nawawala itong bahagi ng kanyang laman loob. At ang matunog na usap-usapan ay inatake ito ng aswang. Hindi naman nabago sa kanila ang mga kwento tungkol sa aswang. Pagkat may ilang mga pangyayari na rin noon doon sa kanilang probinsya na kinasasangkutan ng mga aswang. Pero hindi rin kasi ito madalas na nangyayari. Taon din ang binibilang bago may mangyaring ganon. Kung kaya nga, ati pa rin ang paniniwala ng mga tao noon sa kanilang lugar. Kahit pa marami na rin noon ang nagkukwento na nakakita sila mismo ng aswang, ay marami pa rin hindi naniniwala. Pero ang nangyari kay Uncle Pilong ay kakaiba. Ngunit may ilan pa rin sarado ang isip at hindi pa rin talaga naniwala. Nalaman nila nanay ang buong istorya nung gabi ng lamay. Bali nagpunta talaga silang lahat ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Pagkatapos sila maghapunan noon ay umalis na sila ng bahay dahil malayo pa ang kanilang lalakarin papunta sa bahay ni Uncle Pilong. Nang dumating sila doon ay marami na ang mga taong naroon. Napansin nila nanay na iyak ng iyak ang mga magulang at mga kapatid ng Uncle Pilong. At napansin din kaagad nila nanay na tila lahat ng tao ay nakatuon ng pansin sa isang taong nagsasalita.
Hindi ito taga roon sa kanila, kundi taga kabilang bayan, kung saan natagpo ng bangkay ng Kulpilong. Kung kaya naisipan din nilang makinig sa sinasabi ng lalaki. Kwento nito, galing raw siya sa bahay ng kanyang kumpare dahil nakipag-inuman. Hindi niya sigurado kung anong oras na siya umuwi, pero malalim na umanong gabi. Nang nangangalahati na siya pauwi sa kanila, bigla siyang may nakasalubong sa daan. Binati niya raw ito ng magandang gabi, pero hindi ito gumanti ng pagbati sa kanya. Nang makalapit na ito sa kanya, ay napansin niyang marumi yung lalaki at nakakaawa ang kanyang mukha. Namumutla din ito na para bang wala ng dugo sa pagkaputla. Nakiusap ito sa kanya at humihingi ng tulong. Ang akala niya ay may kasama ito at iyon ay napahamak. Kung kaya iyon yung kanilang tutulungan. Yun ang una niyang naging pagkaunawa. Kaya nagmamadali naman daw siyang sumunod doon sa lalaki, na habang naglalakad sila ay panay ang lingon sa kanya nito at itinuturo ng kanyang isang kamay ang direksyon kung saan naroon nung sinasabi nito. Sumuot sila sa masukal na bahagi ng bundok. Halos may 15 minutos din silang naglakad hanggang sa makita niya ang isang katawan na nakahandusay at naliligo sa sarili nitong dugo sa kakahuyan. Kaya nagmamadali niya itong nilapitan. Pagluhod niya sa tabi ng katawan ng lalaking nakahiga sa lupa, ay tumambad sa kanya ang nakakakilabot at kalunos-lunos na sinapit nito. Nagtamo ito ng maraming sugat at halos lahat ng iyon ay malalalim. At napansin niya kaagad na wala na itong buhay. At nagulat siyang bigla nang makita ang muka ng bangkay. Agad niyang hinagilap yung lalaki na kasalubong niya sa daan na siyang nagturo ng bangkay, ngunit hindi na niya ito matagpuan. Bigla siyang nangilabot pagkat itinuro nito mismo sa kanya ang sariling bangkay kung saan matatagpuan. Pagkat yung bangkay na nasa harapan niya ay iyon din yung lalaking nakasalubong niya sa daan. At iyon nga ay isang Kulpilong. Pagpapatuloy pa ng lalaki, ang akala niya ay nagawa na niya yung gustong ipagawa sa kanya niyang Kulpilong. Pero nagpakita pa ito sa kanyang panaginip. Ipinakita sa kanya kung paano ito walang awang nilapa ng aswang. Nananlaban pa umano siyang Kulpilong, pero lubang malakas yung aswang at hindi niya talaga ito kinaya. Sa panaginip niya ay nakita niya ring nanigas ang katawan niyang Kulpilong at hindi nakagalaw. Kung kaya malayang nais sa katuparan ng aswang yung masama niyang balak. Sabi pa nung lalaki, ipinakita din sa kanya niyang Kulpilong yung mukha ng aswang at isa iyong babae. Hinihingi ng mga magulang at mga kapatid niyang Kulpilong yung larawan ng babaeng tinutukoy ng lalaki na nakita niya sa kanyang panaginip. Ngunit hindi niya raw iyon mailarawan. Pero kung kanya itong makikita, ay agad niyang makikilala. Bigla naman nagkaroon ng komosyon nang hindi sinasadyang matabig ng isang babae yung mga baso ng kape na dala-dala ng pinsang babae ni nanay. Nakatawag talaga yun ng pansin sa mga taong naroon na nakikipaglamay. At panandali ang nawala ang atensyon doon sa lalaki nagsasalita na siyang nakatuklas sa bangkay ng Kulpilong. At napuntang lahat ng kanilang pansin doon sa babaeng nakasagi
sa mga baso ng kape na nagmamadaling umalis. Kaya biglang sumigaw yung lalaki at iniutos na pigilin yung babae. Dahil bigla itong nagduda kung anong dahilan ng babae, kung bakit ito nagmamadali at tila ba may iniiwasan. Ngunit bago pa nila ito mahawakan upang pigilan, ay mabilis na itong nakalabas ng bakuran. Pero hindi sila tumigil. Kanila itong sinundan. Dalang kanilang mga itak at kahoy na pamalo ay hinabol nila ito. Kwento ni nanay, marami ang humabol ng mga kanayo nila. Nakasama rin sa mga humabol ang tatay niya at tatay ng Kulpilong, dalawa niyang pinsan, at yung lalaking taga-kabilang bayan. Maya-maya ay nakita nilang bumalik na ang karamihan sa kanila at sinabing hindi na nila naabutan pa yung babae pagkat bigla raw itong naglaho. Pero yung mga malapit na kaanak ng Kulpilong at yung lalaki ay hindi pa rin nakabalik. Hanggang sa nauna nang umuwi sila nanay kasama ang mga kapatid niya sa kanilang bahay. Nang mga madaling araw na ay nagulat sila nanay. Nagising sila nang marinig ang tinig ng kanilang mga magulang. Pagpasok ng mga ito sa bahay ay agad na nanghingi ng kape ang tatay nila. Kung kaya, pinagtimpla naman ito ni nanay. Habang nagkakape, ay kinuwento nito na nahuli nila yung babae. At ito yung sinasabi ng lalaki na ipinakita sa kanya ng Kulpilong sa panaginip. At totoo ngang aswang yung babae. Dahil nung huli, ay inilabas din nito yung tunay niyang anyo. Na sinubukan pa raw silang ipailalim sa udom nito. Buti na nga lang at marunong din pala yung lalaki na taga-kabilang bayan at nakontra niya kaagad yung ginagawa ng aswang. Kwento pa ng tatay ni nanay sa kanila, matagal bago nila napaamin yung babae. Bigla nilang naitanong kung nasa na yung babaeng aswang. Hindi kaagad nakasagot ang tatay ni nanay at napatingin lang ito sa kanila. Maya-maya ay sinabi nitong mas mabuti nang hindi nila malaman. Pero nahulaan na nila nanay kung anong kanilang ginawa. Dahil na rin sa binitawang pananalita ng tatay ng Kulpilong na hindi siya papayag na hindi niya maipagiganti ang kanyang anak, na kung mabibigyan lang raw siya ng pagkakataon bago mailibing sa kinabukasan siyang Kulpilong, ay isasama niya sa hukay yung may kagagawan ng kanyang pagkamatay. Kaya kahit hindi sabihin ng direkta ng tatay ni nanay sa kanila, ay malinaw na kung ano yung sinapit ng babae. Nailibing siyang Kulpilong na nakamtan niya yung katarungan sa malagip niyang sinapit. Sabi ni nanay, mula nang mangyari iyon ay naging maingat na sila at iniwasan na talagang magpagabi pa sa daan. Kahit nga yung mga lasinggero sa lugar nila ay hindi na naglalakas loob pang dumayo ng inuman, lalo na at alam nilang sila ay gagabihin. Ang pamilya naman nila nanay at mga kaanak ay naging alerto rin dahil sa pangambang baka balikan pa sila ng mga kalahi ng babaeng aswang. Inisip kasi nila na baka alam ng mga ito na bumisita yung kanilang kalahi sa lamay ng kanyang nabiktima at hindi na muling nakabalik pa. Kaya kapag may nagagawi sa kanilang ibang tao, ay talagang listo sila nanay. At mula din noon, ay hindi na sila nawawalan pa ng mga pangontra sa aswang. Pero sabi ni nanay, minsan na rin silang pinaraanan ng aswang sa bahay nila. At hindi lang isa ang nagtangkang bumisita sa kanila.
buti na lang at naroon noon ang ilan nilang mga kaanak na lalaki dahil magpapagapa sila. At awa naman ng Diyos dahil sa kanilang pag-iingat ay hindi naman na nasundan pa yung nangyaring iyon sa pinsan ni nanay na si Uncle Pilong. College po ako nung mga panahon ngayon at bakasyon po namin sa paaralan. Malimit naman po kami noong nagpapakasyon nung bata pa ako. Kasama po ang mga magulang ko. Kaya medyo nakaka-excite nang maisipan kong magbakasyong mag-isa. Nag-iisang anak lang po ako at nung mga panahong iyon ay ulila na po ako sa ama. Kaya kung ano ang hilingin at maibigan ko, ay pinagbibigyan naman ako ni mama. Di ko rin alam kung bakit naisipan kong umuwi kanila mama noon. Siguro, dahil na rin na-miss ko yung lugar nila at yung mga kamag-anak namin doon. At gusto ko rin may makilala sa barko. Yun nga lang, bigo ako. Kasi napakamahihain ko noon. Ewan ko ba, malakas ang loob ko kapag wala pa. Pero kapag nandyan na, natutorpe na talaga ako. Kaya itinuon ko na lang ang aking sarili sa mga maaari kong gawin pagdating doon sa bahay nila Lola. At bago ko pa pala makalimutan, may isa pa akong dahilan kung bakit umuwi doon sa probinsya nila mama. Yun ay ang maranasan ang mga naririnig kong kwento tungkol sa mga aswang. Gusto kong malaman kung totoo nga ba talaga ang mga iyon. Marami kasi silang ikinukwento tungkol sa mga aswang doon sa kanila. Lalong-lalo na nga ang mga kapatid ni mama sa tuwing nagpapamaynila sila at sa amin nakikituloy. Nang dumating na ang barko sa pier, ay medyo nagtaka pa ako kung bakit napaaga yata. Dati-rati kasi, parang ang tagal-tagal ng biyahe. Samantalang noong mga oras na iyon, madaling araw pa lang, nasa pier na ako ng probinsya nila mama. Nang nasa jeep na ako at bumabiyahe, ay talagang natuwa ko. Dahil walang nagbago pagdating sa kapaligiran. Maliban na lang sa mga bahay na nakatayo sa gilid ng daan. Dati-rati kasi ay bibihira ang sementado na ang karamihan pa nga ay kubo lang ang mga bahay. Pero nung pag-uwi ko, karamihan ang nasa gilid ng kalsada ay mga sementado na at magaganda. Yun nga lang, ang daan ay walang ipinagbago. Hindi pa rin sementado at lubak-lubak pa rin. Pagbaba ko mula sa jeep na pagkahaba-haba, ay nagsindi na muna ako ng sigarilyo. Parang bigla akong napaisip kung tutuloy pa ba ako o maghihintay na lang ako na sumikat muna ang araw. Dahil napakadilim at malayo pa ang lalakarin papunta kanila Lola. Parang gusto ko nang isuko noon yung isang dahilan ng pagpunta ko doon na alamin kung totoo ba ang mga aswang. Nakaramdam kasi agad ako ng takot nang makita ko yung aking lalakaran na nagpapang-abot yung mga sanga at dahon ng mga punong magkakatapat na nasa gilid pareho ng daan. Tapos, ang lamig pa na wala gaanong bahay. Doon kasi kanila mama ay kilometro talagang agwat ng mga bahay.
Nang mauubos ko na yung sigarilyo, ay nagpasya na akong lumakad. Naisip kong bahala na. Tutal, ay iyon naman ang ginusto ko. Nasabi ko pa sa aking sarili. Pero bago ako nagsimulang maglakad, ay kinuha ko sa bag yung dala kong flashlight. Nagdala talaga ako kasi gagamitin ko sana iyon sa pangiilaw ng ibon sa gabi. Mahilig kasi ang mga pinsang ko na manghunting. Uso kasi sa kanila yung mga baril na dibomba. Hindi katulad dito ng mga ditangke. Matapos kong pailawin yung flashlight, ay nagsimula na ako maglakad. Ramdam na ramdam ko yung lamig ng sariwang hangin. Pero wala talaga doon ang atensyon ko. Medyo kung ano-ano na rin kasi ang pumapasok sa isipan ko nung mga oras na iyon. Bumabalik sa alaala ko yung mga kwento nila tungkol sa aswang. Nang may mga 10 minuto na akong naglalakad, ay huminto akong sandali at tinanaw yung aking pinanggalingan. Medyo paakyat na kasi ang lalakaran ko, kung kaya nagpahinga lang ako. Maya-maya ay bigla na lang akong nakarinig ng mga malalakas na yabag na talaga namang tumatagundong. Parang mga kabayo iyong tumatakbo na sa lakas noon ay isipin mo talagang napakarami ng mga ito. At habang tumatagal ay palakas pa iyon ng palakas na para bang papunta talaga sa direksyon ko. Pero nang itapat ko naman doon ang liwanag ng flashlight, ay wala naman akong nakita. Hanggang sa humina na iyon ng humina at tuluyan ding nawala. Na para bang dinaanan talaga nila ako sa gilid. Kaya dahil doon ay napaisip na talaga ako. Nagdadalawang isip na akong tumuloy pa. Pero naumpisan ko na. Nagtatalo talaga sa isipan ko kung maghihintay na lang ba ako ng umaga o dediretso na. Hanggang sa umabot ako sa desisyong tumuloy. Pero inilabas ko na noon yung Swiss knife ko. Sa likod ng isipan ko ay parang may bumubulong lagi na ginusto mo yan na dahil doon. Kung kaya para ako napipilitan. Naglabas din ako noon ng panyo mula sa aking bulsa at itinali ko pa sa kamay ko yung patalim at sinabi sa sarili kong wala na itong atrasan. Naglakad akong muli. Mahaba-haba na rin ang nalakad ko. Nang bigla namang may dumaan sa aking harapan. Mabilis iyong tumawid sa daraanan ko. Malaki iyon, pero ang bilis ding kumilos. Hindi malinaw sa akin kung ano talaga yung nakita ko dahil na rin sa sobrang bilis nito. Pero sigurado akong hindi iyon karaniwang hayop na makikita doon sa probinsya nila mama tulad ng kalabaw o baka. Kaya para ng urong sulong ang mga pako. Hindi ko kasi talaga akalaing mararanasan ko ang mga bagay na iyon. Pero naging positibo pa rin ako. Naisip kong wala pa rin namang nangyayaring masama sa akin. Kung kaya, nagpatuloy pa rin ako. Naalala kong may bahay pagdating sa ituktok ng bundok. At kamag-anak iyon nila mama. Kung kaya, naisip kong doon na lang muna magpahinga at magpalipas ng oras
hanggang mag-umaga. Mangiistorbo na lang ako at makikiusap. Pero nang sapitin ko na yung lugar, ay nadismaya talaga ako. Dahil ang naabutan ko na lang ay sira-sirang bahay. Bulok na iyon, na halos wala ng dingding at bubong. Kaya napabuntong hininga na lang ako ng malalim. Wala na akong magagawa pa kundi ang magpatuloy na lang. Naisip ko rin namang maya-maya lang ay sisikat na rin ang araw. Dahil mag-aalas 4 na noon ang madaling araw. Nang lalakad na uli ako, ay bigla na lang may narinig akong sitsit. Sa kalagitnaan ng dilim ay mayroong sumisitsit na kung sakaling biro man iyon ay hindi talaga isang magandang biro. Kaya sa halip na humakbang ako ay natigilan akong bigla. Nanindig talaga ang mga balahibo ko sa katawan, hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa nakakakilabot na pagsitsit na iyon. Nanatili lang ako nakatayo at hindi gumagalaw. Mga ilang segundo din iyon nang bigla ko marinig uli ang sitsit. Nang sandaling iyon ay ang bilis na talaga ng paghinga ko. Kabadong-kabado na talaga ako. Hinawakan ko uli ng mahigpit yung patalim na hawak ko. Bahala na, sabi ko. Umakbang ako at naisip ko magpatuloy na sa paglakad. Nang bigla yung sumitsit ulit. Kaya natigilan ako muli. Pero huminga ako ng malalim at matapang kong pinaglabanan ng takot. Dahan-dahan akong lumingon. Kasabay ng pagtutok ko ng flashlight. At nagulat talaga ako nang makita ko yung isang matandang babae na nasa gilid ng haligi ng sirang bahay na iyon na nakasilip. Kitang-kita ko yung kakaiba niyang mga mata na talagang puting lahat, na para bang nababalutan pa iyon ng lamat. At sa bandang itaas ng ulo niya ay naroon ang isang kamay nito na nakakapit sa may haligi na hindi pang karaniwan ang laki. Nakakaiba din ang haba ng kanyang mga daliri at kuko na napakahaba rin ng puting buhok nito na sa tansya ko ay lampas sa kanyang alak-alakan. Dahil doon ay napatakbo na talaga ako ng tuluyan. At nang minsan ko itong lingunin ay nakita kong kanya akong sinusundan. Na ang una kagad pumasok sa aking isipan nang makita ko siya nakasunod sa akin ay isang gagamba. Parang ganun kasi ang posisyon at paraan niya sa pagsunod sa akin, na naisip ko pa ngang buti na lang at mabagal ito, kung kaya mabilis akong nakalayo. Pero halos magkandara pa ako sa pagtakbo dahil na rin sa pagkataranta at matinding takot. Hanggang sa may nakita akong liwanag sa unahan na nagmumula rin sa isang flashlight. Kaya mas nagmadali pa ako at sumigaw ng tabang. Kahit paano kasi ay may mga natatandaan pa akong salita kanila mama. Di nagtagal ay narinig ko na ang mga boses na papalapit sa akin. At para akong nabunutan ng tinik nang makilala ko kung sino sila. Ang pinakamatandang kapatid nila mama at kasama niya ang kanyang asawa. Nagulat din sila nang makita ako. Takang-taka ang mga ito kung bakit raw ako naroon
noong mga oras na iyon. Pero sa halip na yun ang sagutin ko, ay sinabi ko sa kanila yung dahilan kung bakit ako sumisigaw at humingi ng tulong. Pero parang hindi na sila nagtaka nang marinig ang mga sinabi ko. Sabi pa ng tiyahin ko, hindi lang daw ako ang nakaranas ng ganon. May kalahating taon na raw na naging aktibong muli ang aswang sa kanila. Kung kaya nga, kapag sila ay umaalis, ay may dala talaga silang mga pangontra sa aswang. At ipinakita pa sa akin ng chewing ko yung nasa payong na dala nila. Isa yung buntot bagi at yung kanyang talibong. Nalaman kong magpapabayan pala sila noong mga oras na iyon. Pero dahil nga sa nangyari, ay bumalik na lang at kanila na muna akong dinala sa bahay. Pinagkapi nila ako at tinandaan ng almusal. Na habang kumakain ako, ay naisip ko na natao naman yata yung aking pagbabakasyon. Umuwi ako kung kailan aktibo ang mga aswang doon kanila mama. Na ganun pala yun. Na kapag hindi mo pa nararanasan, ay para bang ang tapang mo at tila inihiling mo pa na makaranas ng ganon. Pero kapag naranasan mo na, ay parang ayaw mo na talaga iyong maulit pa. Kaya yung buong panahon na nandun ako sa probinsya nila mama, ay hindi talaga ako umaalis na walang kasama. Kahit nga yung plano kong pangiilaw sa gabi ay hindi ko na ginawa. Dahil na rin sa nakakatakot kong karanasang iyon, na ayaw ko na talagang maulit pa kahit kailan sa buhay ko. At sa maniwala kayo sa hindi, ay totoo ang mga aswang. Dahil naranasan ko nang habulin ito. Personal itong karanasan ng kanyang tiyuhin na isang albularyo. Natawagin na lang natin sa pangalang Diego. Ayon sa kanyang salaysay, ang tiyuhin niya ay kilala sa kanilang lugar bilang isang mahusay at mabait na manggagamot. Marami ang lumalapit dito upang humingi ng tulong. Minsan ay mayroong dinala sa bahay nito na isang dalagita. Kasama ang mga magulang at ibang kamag-anak, ay pinagtulungan nilang madala yung bata kay Mandiego. Ayon sa kanila, sinasapian umano ang dalagita ng masamang espiritu. At madali naman iyong mahalata sa mukha ng batang babae. Ayon pa sa pamilya nito, marami na silang pinagdalan sa dalagita. Pero wala pa rin naging pagbabago. At tila lalo pang lumala ang kalagayan nito. Hanggang sa may nakapagsabi daw sa kanila tungkol kay Mandiego. Kung kaya kahit malayo, ay sinikap nilang makarating sa kanilang lugar para patingnan sa kanya yung dalagita. Pinaupo nila yung dalagita sa isang upuan at kaagad naman itong sinuri ni Mandiego. Pero bigla itong nagpupumiglas at kaagad na naging bayolente. Sinubukan nila itong itali sa nasabing upuan pero luba itong malakas at nagagawa nitong makakawala. Kaya nagpasya silang ihiga na ito sa papag at itinali nila ang mga kamay at paa. Pero hindi pa rin tumigil yung dalagita sa kanyang pagwawala. Ngunit nahihirapan na ito at napipigilan ng mga tali ang kanyang pagwawala. Sinabi ni Mandiego sa mga magulang ng bata na hindi niya masisiguro sa kanila
ang kaligtasan nito. Pagkat malala na umano ang kondisyon. Pinagtapat niya sa kanila na matindi yung dyablo na sumanib sa kanilang anak. At hindi ito papayag basta-basta na lisanin yung katawan ng bata. Na talagang papatayin nito yung dalagita. Napagulgul bigla yung nanay ng bata. Pagkat nag-iisa nila itong anak. Habang yung tatay naman ito ay matapang na sinabi kay Mandiego na basta kanyang gawin kung ano ang tama at makabubuti. Kaya ipinagpatuloy ni Mandiego yung gamutan. Biglang lumiyad yung dalagita ng pagkataas-taas na kumurbang talaga ng gusto ang katawan nito habang nakatali pa rin ang kanyang mga paa at kamay. Kapansin-pansin din ang biglaang pagbabago sa boses nito at palala ng palala ang kanyang itsura. Unti-unti na rin naglalabasan yung mga sugat nito sa iba't ibang parte ng katawan na basta na lang napupunit ang kanyang mga balat na para bang simentong nagbibitak-bitak. At hindi ito tumitigil sa ginagawang pagwawala na talagang lumalaban. Bawat katagang binibitawan ni Mang Diego ay ginagantihan ng dyablo ng mga pagmumura at di ka nais-nais na mga pananalita. At biglang nagbago ang kulay ng mga mata nito na naging madilaw iyon na katulad sa mga hayop. Pumula din ang bibig nito at maya-maya pa ay biglang nagsuka. Napakarami ng kanyang inilabas. Nakakadiri iyon. Pagkat ang lumalabas mula sa bibig nito ay parang galing sa Poso Negro. Pagkagayon pa man ay hindi pa rin tumigil si Mang Diego na kanya talagang nilabanan yung dyablo na sumasanib sa katawan ng dalagita hanggang sa bigla na lang itong tumigil sa kanyang pagwawala at hindi na rin ito gumaganti ng pagsasalita. Nagulat sila nang suriin ito at pulsuhan ni Mang Diego. Wala na. Hindi na ito humihinga pa. Nagalit yung mga kaanak ng bata kay Mang Diego. Pero hindi naman nila ito maaaring ireklamo pagkat hindi nga niya ito hinawakan. Inuusalan lamang niya ito ng mga orasyon. Pero nagtaka din si Mang Diego sa nangyari. Dahil noon pa lamang siya nakaranas ng ganon. Nabigla na lang nawalan ng buhay yung kanyang ginagamot. Dahil sa kanyang pag-aalala ay iminungkahi niya sa mga magulang ng bata na doon na lamang nila ilibing malapit kanila Mang Diego ang bangkay nito para maisagawa pa umano ni Mang Diego yung mga nararapat niyang gawin dahil meron nga siyang pagdududa. Pero minasama naman iyon ng mga magulang at kaanak ng dalagita na kanila pang pinagdudahan si Mang Diego na baka may masama lang daw itong motibo sa katawan ng kanilang kaanak. Kaya sa madaling salita ay hindi sila pumayag. Kanilang dinala at iniuwi sa kanila yung bangkay ng kanilang mahal sa buhay. Makaraan ng mahigit 1 linggo ay bigla na lang pumutok ang balita ukol sa isa umanong aswang na pinatay ang kanyang mga magulang at kasalukuyan umano itong gumagala. Ayon pa sa balita na nakarating kanila Mang Diego, masaklap umanong sinapit ng mga magulang sa kamay ng sarili nilang anak. Winakwak nito ang kanilang mga tiyan at kinain ang kanilang mga laman loob. Dahil doon ay napatunayan ni Mang Diego ang masama niyang kutob tungkol doon sa dalagita. Ayon pa sa bali-balita
Matapos na mailibing yung dalagita, makaraang iburo ng ilang araw sa kanila, ay bigla umano itong bumalik sa bahay na puno ng putik kinagabihan at sinugod ang kanyang mga magulang na kapwa silang nilapa ng buhay. Doon na naging malinaw kay Mandiego sa kung anong dahilan kung bakit bigla na lang nawala ng hininga at pinalabas na patay na yung dalagita nung kasalukuyan niyang ginagamot ito. Yun pala ang plano ng dyablo na sumanib dito. Kaya naganda si Mang Diego at nagdesisyon siya na puntahan at hanapin ang dalagita. At wala siyang pinagsabihan ng tungkol doon, maliban sa kanyang pamangkin na si Danilo. Ipinagbili niya dito na kapag may mga tao naghanap sa kanya o di kayo nagpunta upang magpagamot, ay kanya na lamang pabalikin at sabing siya ay nagpunta sa malayo. Minabuti din ni Mang Diego na dumaan sa kabundukan papunta sa lugar ng dalagita. Sinikap din niya na iwasan ang mga tao, kung kaya hindi siya bumaybay ng daan. Pero isang malaking hamon para kay Mang Diego na alamin ang eksaktong kinaroroonan ng dalaga. Ngunit gamit ang kanyang nalalaman at malawak na karanasan, ay nagkaroon siya ng ideya kung saang bahagi niya ito maaaring matagpuan. Una na niyang sinubukang suriin at puntahan yung mga sementeryo sa bayan na yon. Dalawa ang sementeryo na naroon. Ginalugad niya at matyagang inisa-isa ang mga puntod at nicho na naroon. Nakakakilabot ang bawat tagpo habang siya ay naroon. Napakadilim at nanunot sa kanyang kalamnan ang malamig na simoy ng hangin. May mga pagpaparamdam din siyang naranasan hanggang sa nakakita siya ng isang bagong hukay sa ikalawang sementeryo. Sariwang-sariwa pa iyon, kung kaya maingat niya iyong nilapitan. Inilapag niya ang kanyang hawak na ilawan at kasunod noon ay inilabas na rin niya ang kanyang itak at buntot pagi. Alam niya sa kanyang sarili na sa sitwasyon ng dalagita ay hindi na panggagamot ang kailangan nito. Gumapang siya papunta doon sa hukay at nang sapat na ang kanyang distansya ay huminga na ng malalim si Mang Diego upang pumuelo. Pagkatapos ay mabilis na siyang tumayo at iniangat ang itak. Pero wala siyang nakita. Nagpasya si Mang Diego na magpalipas na muna ng gabi doon sa nasabing sementeryo na iyon. Pagod na rin siya at kailangan na rin niyang magpahinga. Humanap siya ng angkop na lugar kung saan siya maaaring makapagpahinga. At nang makahanap, ay naglatag siya ng malapad na tela sa paanan ng isang puno. Nahiga siya at agad na ipinikit ang mga mata. Pero hindi pa man umiinit ang kanyang likod, ay nakarinig na siya ng mga pagkaluskos at nasundan pa iyon ng isang tinig na tila ba humahangos. Kaya napadilat bigla ang isa niyang mata. Ngunit wala siyang nakita pagkat pinatay niya ang kanyang ilawan at lubang napakadilim sa lugar na iyon. Dahan-dahan siyang kumilos at sinanay muna ang kanyang mga mata sa dilim. Itinalukbong niya yung malapad na tela na kanyang hinihigaan at doon niya sa loob sinindihan yung kanyang ilawan. Kinuha niya yung kanyang buntot pagi at nang alisin na niya yung talukbong, ibigla niyang iniangat yung hawak na ilawan at bumungad sa kanya ang isang aswang na balbal na nasilaw sa liwanag.
Abalang-abala ito sa kanyang ginagawa doon sa isang puntod. Ngunit dahil sa ginawa ni Manchego, ay bigla itong naudlot. Nanlilimahid ang hubad na katawan nito at mangilan-ngilan na lamang ang buhok sa ulo. Inangilan nito si Manchego. Nakasabay noon ay kanya pang ikinumpas ang dalawang kamay na may mahabang kuko. Iniangat naman ni Manchego yung kanyang latigo at nilapitan yung aswang. Pero hindi na ito nagdalawang isip na lisanin yung sementeryo. Nagmamadali na itong tumakas. Hindi naman na ito pinag-aksayan pa ng oras ni Manchego upang habulin. Kung kaya, bumalik na lang siya sa kanyang pwesto. Inilatag niyang muli ang malapad na tela at muling nahiga. Nang sumunod na araw, pagkagising niya, ay lumakad na kagad si Manchego upang hanapin muli yung dalagitan hanggang sa makarating siya sa isang lumang bahay. Isa yung sinaunang bahay na abandonado. At papalapit pa lamang siya doon, ay mayroon na kaagad siyang naramdamang kakaiba. Bigla na lang naging maligali ang kapaligiran. Umihip ang malakas na hangin. Kung kaya nagsigalawan yung mga daon at sanga ng mga punong naroon. Inihanda na ni Manchego ang kanyang sarili. Pagkatramdam niya na mapapalaban na siya noong mga oras na yon. Dahan-dahan pa siyang lumapit. Maingat niyang binuksan yung pinto sa harapan. Lumika iyon ng nakakakilabot na tunog nang lumangit-ngit ng marahan niyang itulak. Nababalot ng mga puting tela ang mga antigong kasangkapan na naroon. Mabilis niyang iginala ang kanyang mga mata. Hanggang sa bigla siyang may naaninagan na isang anino ng bata na mabilis tumakbo. Pero nang kanyang sundan ng tingin, ay kaagad ding naglaho sa isang panig ng bahay. Nakakita siya ng isang mahabang hagdan paakyat. Na habang tinititigan niya iyon, ay bigla na lang mayroong gumulong na isang mabigat na bagay doon. Pero wala naman siyang nakitang bumagsak. Sinimulan na ni Manchegong umusal hanggang sa bigla na lamang may tumulak sa kanya. Dahilan para siya ay mapasubsob sa isa sa mga upuang naroon. Mabilis na itong nilingon pero wala siyang nakita. Unti-unti nang bumibilis ang kanyang paghinga. Inilabas na niya ang kanyang buntot pagi at itak. Nakiramdam siyang mabuti pagkat alam niya na anumang sandali ay maaari muli itong matake. Malakas ang kanyang kutob na naroon ang kanyang pakay. Pagkat nararamdaman niya iyon, dahan-dahang umikot si Manchego. Hindi niya hinahayaang manatili ang kanyang paningin sa isang panig lamang ng bahay. Dahil alam niyang tuso at mapanglinlang ang mga ito. Hanggang sa nakita niya ang isang aninong unti-unting lumalaki na nasa dingding. Mahaba ang mga kuko nito at mayroong sungay. At bigla siyang napalingon sa kanyang likuran nang maramdaman niyang mayroong naroon. At nagulat siya nang makita ang kanyang pamangkin na si Danilo. Mabilis siyang napatanong kung anong ginagawa ng kanyang pamangkin doon. Pero naisip rin niya na tila imposible na makarating doon ang kanyang pamangkin. Ngunit bago pa siya makagawa ng anumang hakbang, ay naunahan na siya nito. Mabilis itong umatake at nahawakan kagad siya sa leeg. At kakaibang lakas ay pinapamalas nito.
natumba sa sahig si Manjego. Habang hindi naman siya tinatantanan nito at patuloy pa rin sakal-sakal siya sa leeg. Maya-maya pa, ay dahan-dahan nagbago yung anyo at mukha nito. At pagkatapos, ay bigla na lang humaba yung dila ng dalagita at dinilaan ng labi maging ang pisngi ni Manjego, kung kaya napuno ito ng laway. Nakakagimbal ang itsura ng dalagita pagkatadtad ito ng mga sugat at hiwa. Ipinulupot ni Manjego ang hawak na buntot pagi sa mga braso nito at bigla yung umusok nang ito ay mapaso. Dahil doon ay bigla itong bumitaw sa pagkakasakal sa kanya. Sinamantala naman ni Manjego ang pagkakataon na iyon at mabilis na hinagilap ang tumilapon niyang itak. Ngunit ng kanya na itong iwas-iwas matapos na madampot, ay bigla na lang nawala yung dalagita. Muling pinagmasdan ni Manjego yung kanyang paligid hanggang sa may naramdaman siya sa kanyang likuran. Sa sulok ng kanyang mata, ang dahan-dahan niyang sipatin iyon, ay nakita niya ang mahabang buhok na dahan-dahang bumababa mula sa itaas. Hinawakan niya ng maigpit ang itak at mabilis siyang kumilos para iyon ay tagain. Pero bigla na lang iyong naglaho at nagulat na lang si Manjego nang maramdamang may matulis na bagay na tumusok sa kanyang tagiliran. Kung kaya napaigtad siya at agad na napahawak doon. Pero bago pa siya tuluyang mawala sa balanse, ay nagawa naman niyang maiwas-iwas ang hawak na itak sa kanyang harapan, kahit wala naman siyang nakikitang naroon. At hindi siya nagkamali ng hinala, pagkat binalak nga nitong pasundan yung ginawang pag-atake sa kanya. Kung kaya tinamaan niya yung dalagita sa leeg. Napasandal ito sa dingding. Nahawak-hawak ang leeg na sumisilip ang maitim at malaputik nitong dugo. At napansin muli ni Manjego yung malaking anino na nasa likuran ng dalagita. Mabilis na dinampot ni Manjego yung kanyang ilawan. Sinindihan niya iyon at pagkatapos ay ibinato sa kinaroroonan ng dalagita at ng Diablo. At matapos iyong mabasag ay kaagad na nagliyab at napuno ang kabuuan ng lumang bahay ng nakakakilabot na pagsigaw ng Diablo. Nilisan nito yung katawan ng dalagita at lumabas ang maitim na aso doon sa bintana. Iika-ika namang lumabas ng bahay si Manjego at habang papalayo ay huminto pa siyang sandali upang pagmasdan yung natutupok na bahay. Matapos noon ay hindi na muli pang napabalita ang ukol sa dalagitang aswang na gumagala sa gabi doon sa kanilang bayan. Bumalik si Manjego sa kanila at ipinagpatuloy yung ginagawa nitong panggagamot. At hindi na siya pumapayag na yung nagpapagamot o kaanak ng nagpapagamot ang siyang masusunod, pagkat ayaw na niyang maulit pa yung nangyari dun sa dalagita. Kaya bago pa siya magsimula sa gagawing panggagamot, ay sinasabi na niya kaagad sa kanila kung ano yung kanyang mga kondisyon. At kapag hindi sila sumasang-ayon, ay kanya na itong tinatanggihan, pagkat alam niya kung gaano kahirap mag-ayos ng ganong problema. Kaya hanggat maaari, habang nasa poder pa niya, ay kanya na talagang sinisigurado